Ngayon, kamusta na po ang Vice Presidente kayo? No? Mukhang walang pakialam ang Vice Presidente natin sa nagaganap pong impeachment sa kanya. No, mga kababayan? Kasi yun, ang Vice Presidente, biruin niyo po, tayo nakapokus lahat doon sa kanyang impeachment. Yung mga lawyer, yung Senado, nakapokus lahat. Pero ang Vice Presidente, nasa labas ng bansa. Nandoon sa dahig. Na kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ngayon, napagtanto ko lang ho dito dahil nabasa ko dito sa police file ng Tonight, no? Abante Tonight yata ito. BP Sara, kung maalala nyo po, BP Sara may 400 na bodyguard na. Bakit may confidential funds pa daw po? Sabi dito. Kung maalala nyo ho, mga bossing, yung umaatungal sila Bato de la Rosa at sila BP Sara, kasi daw po, nabawasan daw yung bodyguard ng Vice Presidente. Yung from 400, naging 300 lang daw po. Tapos, nag-inarte sila Bato de la Rosa. Gusto at willing yung mga mamamayan na maggwardya kay Vice Presidente. Putragis na yan. 300 yung natira. 300 yung natira ho, mga kababayan. Tingin ko, kahit na nandito sa isang lugar ang Vice Presidente, lagyan mo ng 100 yung isang buong kanto Kanto-kanto And wala na makalalapit kay Vice Presidente nun O saan mo pa ilalagay yung 200? Di ba? Sabi ni Goldenhead, maniwala ka bang wala ng eleksyon sa 2028? Sana nga, matuloy na lang iyan. Ano? Sana matuloy na yan. Bakit? Para tuloy-tuloy na labanan ng gobyernong ito ang korupsyon. Tingnan nyo naman po. Tuloy-tuloy ho, mga kababayan, yung nagaganap na mga pagpapakulong doon sa mga may kasong mga plunder. Di ho ba? Mga bossing, tingin ko madami ang matutuwa kapag ganyan ang nangyari. Pero hindi naman po ganyan ang ating presidente. No? Sabi nga ng presidente, may itataas akong kamay at yung itataas na kamay na yon ay dapat itutuloy niya ang pagsugpo sa nandiyan ba si Banat Boy? Hindi ko na dapat itutuloy yung pagsugpo doon daw po sa mga magnanakaw sa ating bayan. Tuloy natin ito. Sabi dito, bakit ginamit ang confidential funds para sa umano'y security operation ni Vice President Sara Duterte? Gayong mayroon na siyang mahigit na 400 tauhan na nakatalaga para sa kanyang seguridad. No? Ito ang tanong na ibinato nitong Webes matapos ang testimonya ni Commission on Audit, Intelligence, Confidential Fund Audit, COA, no? ICFAO Supervisor Auditor Sailin May del Campo hinggil sa mga aktibidad na ginamit na batayan sa paggastos ng confidential funds sa Office of the President. Oo nga naman, ang dami, no? Pero sa bodyguard pa lang. Kawahuan na Pilipino. Sa dami ho niyan. Kung hindi ako nagkakamali, mga bossing, ang Vice Presidente, yung kampo nila nun, humihingi sila ng 2 billion yung hinihingi nila, mga kababayan. Para po doon sa, kung di ako nagkakamali, 2025 budget. No? Nung tinignan lahat, yung kung ano ba yung mga nakapaloob doon sa 2 billion budget na hinihingi nila, mga bossing, may mga paulit-ulit lang. Meron ng mga trabaho ng DSWD, inulit lang nila, nilagyan lang ng ulit. Kumbaga, padoble-doble. At isa doon, parang 100 million doon sa 2 billion na budget na yon ay para doon sa mga ano tawag dito? Mga nasa likod niya, ano po, advisor, mga advisor. Biruin nyo, 100 million, no? Na doon sa budget mapupunta sa advisor ho, mga kababayan. Siguro kaya ganito po ang ating Vice Presidente ngayon.
No, hindi na aprobahan, walang pambayad doon sa hindi, madami pa din 'yan. May advisor pa din 'yan. Kaya lang parang ano, medyo lutang pa din 'no kapagka sumasagot, 'Di ba? Sabi ni, Emana Sirpa, sobra taas sa sarili pero ano ang tingin niyo, may kuwenta ba, ang pakinabang ba, may nagagawa ba? Si Vice Presidente, wala ho, 'no? Lagi pong sabi ng mga DDS, si Presidente Marcos ay wala daw ginagawa. Pero ang nakikita namin, mas wala hong ginagawa ang Vice Presidente. Puro lakwatsa lang, Oh, 'di po ba mga kababayan, puro lakwatsa lang po. Oh,